Sir Wilfredo, good afternoon. And kayo po sir, ilang taon na po kayo sir? 57 po. Ano po yung trabaho nyo? Nag-taxi lang po ako, ma'am. Taxi driver. Itong anak nyo sir, ang ilang taon na po ba siya? 26 po. 26. And then yung apo ninyo, ito yung 8 years old. Opo. Okay, ano po pangalan po sir ng ang anak nyo? Kirsten at Chami. Ano po sir yung reason sir, bakit sir di po siya inalagaan itong nanay niya? Ang totoo niyan, sir, hindi naman siyang pakain niyan, sir. Kami naman kasi yung anak ko na babae na yan, wala pong trabaho yan. Wala siyang trabaho, pero saan po siya sir nakatira ngayon sir? Nasa bahay po, sir. Under pa rin sa inyo sir? Opo. So kayo pa rin sir nag-alaga sa kanya kahit 26 na? Opo, sir. Never ba to sir nagkatrabaho? Hindi po, sir. So kung 26 pa lang siya, 8 so medyo bata to siya sir ng anak. 16 po. Eh yung tatay sir ng apo ninyo. Wala na po sila, sir. Ngayon po ba sir, ito si Ma'am Kirsten po ba may bagong kinakasama na Meron naman? po, sir. So basically kayo po sir nag-alaga no hanggat na lumaki. Kailan lang po ba sir na nawala to sir yung apo ninyo sir? September pa po, sir. Hindi ko lang matcha kung anong pizza. Okay, in September pa last year. And ano po yung sir reason sir na wala siya sir? Ang sinasabi nung anak ko, sir, na dinala daw nila sa DSWD. Okay. So ngayon, tinatanong ko kung nasaan yung mga dokumento na patunay na doon yung dinala sa DSWD. Bakit sir dinala na sa DSWD? So ano po ba yung balak nila sana? Ay parang ano na lang doon, sir. Ipampon? Parang ganun lang. Adapt, okay. So pina-check nyo sir, walang dokumento Wala pinakita. po. Okay. So ngayon po ba sir, nakumpronta nyo ulit sir yung nanay mismo, si Ma'am Kirsten, kung sana po ba talaga yung anak niya? Opo, sir. Inuulit-ulit yung pong tinanong sa kanya, sir. Tapos ang muling sinabi niya sa akin, nandun sa bahay nung kinakasama niya sa Quezon City. Ano po sir, kilala niyo po ba sir yung pangalan ng kinakasama niya ngayon? Opo, sir. Mark Tobias. So andun daw sir yung apo ninyo? Opo, sir. So ngayon, pinunta namin doon sa bahay, sir. Wala po doon yung bata. Wala din. Wala. Negative po. So ano po sir, alam niyo po ba sir kung ano pong pakay po ni Ma'am Kirsten? Bakit po siya nagsisinungaling? Ang sinasabi, DSWD, tapos andun na yung sa boyfriend niya? Wala po kong idea, sir, kung siguro kaya gusto lang niya i-pull out yung bata doon kasi yung bago niya kayong kinakasama, sir, may bago silang anak Okay. na kasi yung bata na yun, yung apo ko, autism kasi yun, sir, eh. Aha. So parang sinasabi na yung bago nilang anak, hindi sila magkasundo. Kaya So, nilayo niya? dispose na yung isa. Okay. Pero mukhang mali pa rin po yung ginawa talaga sir ng anak ninyo, sir, no? Mali talaga, sir. Kung sa totoo sir, no, ang may kaso yan siya, no? Opo. Kasi that's under RA 7610 po, sir, yung sa child abuse law. Pag yung parent po nag-neglect siya sa child, no? Opo. It's a form of child abuse. Tapos, hindi po binibigyan, failure, sir, nga mag-provide ng support. Eh, sabi niyo nga, sir, kayo po ng Kami suporta, po, sir, di ba? kami, since noon. Oh, actually sir, mabigat ang kaso no RA 7610 and doon yung sa section 10A, no? So, yun yung kanyang kaso. At the same time, ito naman yung kinakasama niya, may nakuha pong balita sir yung mga reporters namin andun daw po sa bahay po Nandun na daw sa bahay yung bata. ng nanay ng boyfriend niya. Itong nanay ni Mark Tobias daw, andun daw yung bata. Wala po, pinuntahan po namin. Wala din Wala daw. po. Pero kung sakali man sir, no nga andun po sa kustodiya po ni Mark Tobias yung apo ninyo, possible sir, no, maimbestigaran to siya ng kaso sir na kidnapping and failure to return the minor. Opo. Bakit po? Kasi alam niya po nga si Ma'am Kirsten, yung nanay, di ba? Opo. Tapos alam niya nga parang inaabandonan na ni Kirsten, Opo. yung anak. And yet, no, parang kinuha pa yung anak tapos tinago sa kanya. Pasok yan sir sa kidnapping and failure to return the minor. So that's, pwede po yan makulong sir. Bigat. So ngayon po ba sir, may idea ka po ba kung saan po yung anak based po sa recent ninyong pagtatanong-tanong? Wala po, sir. Kasi ilang beses ko nang tinatanong yung anak ko. Actually, sir, ito nakarating na ng barangay din eh. Uh-huh. Ang sinabi doon niya doon sa barangay na nasa mabuti daw yung kalagayan ng bata. Ngayon, ang sabi ko nga, bakit hindi mo magawang maiuwi yung bata? Tama. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rowena. Yes, sir. Good afternoon, Yes po, good attorney. afternoon. Ma'am, ang ask lang po kami, ma'am. Ang lumapit po ba sa inyo dyan si Ma'am Kirsten Achame? Yes, sir. Lumapit po. Okay. Ano po Opo, ba ako yung na pong update nag-update. dyan? Actually po, yung pinaka-last update, ano po namin, January 9, 2026 at 1600 hours. Mhm. Location po namin is CSWD, City Hall po of Bacoor. Nagkaroon po kami ng pag-uusap. Naisama ko po siya sa CSWD. Okay.
Pero po, sa pagkakataong iyon, nag-explain naman po at naipaliwanag dyan si SWD ang mga posibleng consequences po na maaari mangyari. So, hindi po na si SWD na ibigay ang complete address po yung nung whereabouts ng bata. Okay. Ngunit hindi po ito napaunlakan ni Miss Christine at Chami. Ayaw niya pong ibigay ang address po kung nasa yung bata. Okay. So basically, ma'am, gusto niya sana humingi po ng tulong para po ipa-adopt yung anak niya. Parang ganun po? Wala po. Wala pong ganun, sir. So ano lang po, bakit po ba siya lumapit kasi dyan? Actually po, lumapit po siya sa amin kasi po, yung pinakaunang po niyan, i-backward ko lang po. Sige. Noong December 16 po, 2025 at 10:30 a.m., pumunta po si Miss Christine sa office ko po para po sabihin na nag-post daw po yung kanyang mother na nawawala yung batang si Church, yung anak niya po. At Okay. dahil po dito kay Christine ay kausapin ko daw ang kanyang ina na i-delete ang ipinost niya sa FB. Tapos po ayon din po sa kanya, ipapakita niya lang daw ang kanyang anak na si Church sa oras na ma-delete daw po yung post ng kanyang mother sa Facebook. Okay. Ma'am, ganito po, no? Sa madaling salita po, bali lumapit siya dyan kasi alam niya kung saan yung anak niya. Ngayon, hinahanap siya ng Opo. lola at saka lolo kasi yung nagpapalaki kasi Yes, ng apoy, si lolo, si lola. So ngayon, ma'am, ang tanong Yes, po ba, po. kamusta po yung anak, ang kalagayan? Tapos sinabi ba kung saan yung anak? Sinabi niya po along sa Quezon City po, pero hindi niya po talaga, nakita lang po namin through video call. Ang magandang hapon po, Ma'am Kirsten. Yes po. Ma'am Kirsten, ask lang po namin, ma'am. Kamusta po kayo ngayon? Saan po kayo? Okay lang po. Nandito kami sa Bacoor, Cavite po. Andito po si tatay niyo, ma'am. Gusto ka lang sana po kausapin. Tay, baka gusto ko kausapin na po yung anak. Ten, ang hiningi ko lang sa'yo na ibalik si Kex dito doon sa bahay. Bakit ang tigas mong hindi... Matagal ko na kayong kinakausap tungkol dyan na iuwi nyo si Kex sa bahay. Ba't hanggang ngayon din nyo ginawa? Saan ba nyo nilagay si Kex? Bakit ngayon yung hinahabol yung bata? Hindi nyo nga kayang ipagamot at hindi nyo kayang ipatherapy yung bata. Yun ang kailangan ng bata. Bakit ngayon, na tumanda na yung bata sa loob ng pamamahay nyo, ngayon nyo pa yan ginaganyan kung mo inalis ko sa poder nyo? Ngayon, bilang isang nanay at karapatan ko bilang isang nanay na pagandahin ang buhay ng anak ko, hindi sa inyo. Naiintindihan mo ba yon? O saan nyo nilagay mo yung bata? Yan ang tanong ko, saan nyo nilalagay? Sinong nagkupkup? Nakipag-usap ka na sa Vauci, na-report ni Vauci sa CS, okay yung bata, nakipag-video call, tapos na yan. O tapos nga, Hindi nasa... nyo lang naiintindihan. Hindi nyo lang naiintindihan at ayaw nyo lang tanggapin kung bakit wala si Kix dito sa bahay. Tanggapin nyo na wala na yung bata dito, na gusto ko sa siyang buhayin ng sarili ko lang. Tanggapin nyo yun. Yun lang yun. Nang kailangan ko. Kailangan ko ng peace of mind. Kailangan ko ng tahimik na buhay na bubuuin ko yung pamilya ko tapos. Okay. Ma'am Kirsten, so sa ngayon po, kayo po ba yung nag-aalaga sa anak ninyo? Binigyan ko po ng consent yung live-in partner ko na almost 8 years na. So, lagi po kami nagbi-video call. Lagi kaming nag-uusap ng partner ko kasama niya yung anak ko. Okay. Kasi Ganito, kung iuuwi ko dito iuuwi ko yung bata sa pamamahay namin. Papakainin lang nila ng more on gadget, TV. Hindi po angkop yun sa isang batang may autistic na level okay. 5. So bali ma'am, confirm namin. So ikaw, ma'am, nakatira ka pa rin sa bahay ng tatay nyo? Yes, dahil po may pinapatapos akong bata na nag-aaral ngayon sa private. So 3 months na lang ang inaantay namin para makaalis kami dito sa pamamahay. Okay, ng so tatay may ko. isa ka pang anak nga under sa custody mo. Bakit yung anak na yan andyan sa inyo, pero yung autism ninyong anak, bakit wala sa'yo? Ano naman yung ang reason mo dito? Ang reason kasi namin dyan aalis na nga ako kami dito sa bahay. Inuna ko lang po talaga yung batang yan dahil alam ko sa sarili ko mangihimasok yung mga magulang ko. May trabaho ka ba, Ma'am may kakayahan Kirsten? yung Ma'am Kirsten, may magulang, trabaho ka ba? Like employed ka? Online seller po ako ngayon. So, i-confirm namin, simula pong nanganak ka, sino po nagpapalaki nitong 8 years old na bata? Opo, ako ang nagpapalaki. Physically, mentally, ako po ang lahat. Hindi po tumutulong yung tita or kahit may umuwing tita o tito. Okay. Nanay ko, ma'am, hindi umuwi. Tatay ko, Kasi hindi ko sabi mo ikaw tinutulungan. nagpapalaki.
Pero Yes. ito pong sabi po ni tatay nyo, kasi kung isipin mo, nasa pamamahay po kayo ng tatay nyo and you were unemployed back then kasi 8 years old na siya, and how old are you ngayon? You are 26. So kung isipin natin, nabuntis ka, 16, no? So minor ka pa nung time na yon. So paano mo nasabing ikaw po yung nag-alaga po sa inyong anak na hindi kayo sinuportaran ng tatay at nanay nyo? Kasi kung tatanungin niyo po sa financial, check po sila doon. Okay. Binibigay po yung pagod at pag-aaruga na sinasabi niyo po sa akin ng pag-aalaga. Ako ho talaga Okay. sa anak ko, ma'am. Tay, may gusto ko pong sabihin kung kasi nire-refute yung statement nyo, tay nga kayo po yung nag-alaga. Yun na nga, sir, ang sinasabi ko sa kanya na yung mga sinasabi niya siya ang nag-aalaga sa bata. Paano ma-provide niya yung lahat ng kailangan sa battery? Wala siyang trabaho, sir. Tama naman. Di ba? Yeah. So, common sense lang sa mga sinasabi niya. Okay, ganito po Ma'am Kristen, gusto lang po namin no nga kasi actually lumapit si tatay dito, gusto yan kasi malaman no kung safe po yung apo niya. Kasi technically no, under po sa batas no, ang may karapatan lang po nga may custody po yung bata is yung nanay. Kasi hindi kaya kasal ng tatay niya, so the illegitimate child goes with the mother. Ngayon, pag hindi capable yung illegitimate mother, yung mother, no, pag hindi capable, di dapat yung next in line po nga magiging serve as guardian is yung grandparents. Ngayon sinabi mo, binigay mo sa ka-live-in partner mo. Actually, hindi pwede yan agad-agad yan, ma'am, no? Nga ibigay-bigay mo lang. Ngayon, itong live-in partner nyo, baka pati siya makasuhan, no? Kasi kung alam niya nga you abandoned your child, kasi under RA 7610, when there is neglect, failure to provide support, kasi nga, sabi mo nga, wala kang trabaho, yung financial support nanggaling po sa tatay-nanay mo. So basically, you're trying to abandon. Tapos ngayon, nilipat mo pa sa live-in partner nyo. Itong live-in partner mo, may idea din nga may anak ka, tapos inabandon sa kanila, he could be, no, possibly, no, ma-chargean pa yun siya ng kidnapping and failure to return a minor. So ganito po, Ma'am Kirsten, actually, yung nakarapat, no, dapat sa inyo yung kustodiya ng anak nyo. Kung hindi mo kaya, yung next in line po no sa hierarchy are the grandparents of which si nanay, tatay nyo. Hindi po sa third party, hindi po sa stranger. In the eyes of the law, yung live-in partner mo, yung parents ng live-in partner mo, they are considered stranger. Hindi yan sila po kasama sa hierarchy. Sir Mark, magandang hapon po. Ilang taon na po kayo, sir? 26 years old po. Yung anak po na una ni Ma'am Kirsten, no? Yung 8 years old, andun po sa inyo. Yes, nandito po, kasama ko po siya ngayon. Actually, nasa tabi ko po siya ngayon. Okay. Apo. Pwede po ba namin malaman yung sitwasyon ngayon dyan ng bata? Okay naman po siya. Bali, natitherapy naman po namin siya sa araw-araw kasi pag may kasama po siyang ibang tao o sasandalan o nare-relay niya yung lolo niya, which is ini-spoil po kasi nila sa technology. Okay. So, yun yung reason nyo po. Pero, ang hindi po pwede nyo po mapapakita din yan sa kay lolo na para may peace of mind lang po eh. Kasi lumapit dito yung lolo kasi hindi alam kung ano yung talagang sitwasyon dyan ng anak. Yun nga po talaga. Sir, bali hindi po namin pinapaalam sa kanila kasi po manipulated parents po sila. Bali hindi po nila kami kinakausap ng maayos, kinukumusyon po nila kami palagi. Lagi pong kinakawawa yung live-in partner ko. Kung saan na po kami umbabol po, sa totoo lang, sa PNP, sa Bausi, sa barangay dito, ginugulo Okay. po. Actually po kasi ganito po, Sir Mark, no? Kung ayon sa batas po, no, you're considered stranger kasi hindi naman kayo kasal ni Kirsten. Yes, Ngayon po, po, yung may primary custody po kasi ng illegitimate child is syempre yung nanay. Ngayon, pag hindi po kaya ng nanay alagaan, yung next sa hierarchy po are the grandparents po ng nanay, of which ito po si Yes, Sir sir. Wilfredo tsaka no. So kayo po, sir, Opo. stranger eh. Ang actually, well, next of kin kasi dapat yung mag-aalaga. 'Di ba? Yes. So, pag hindi niyo sir pinapakita or pinapaalam sir no sa pamilya po ni Ma'am Kirsten, there's a Kasi possibility po, baka kayo po ay attorney, makasyan ng kidnapping and excuse me po. failure to return a minor kasi you know very well sir na inabandon na ni Ma'am Kirsten yung anak niya kasi wala nga siyang trabaho eh. Andun pa rin siya nakatira po nga sa bahay ng kanyang magulang eh. Kung tutuusin, 26 years old na siya. Dapat gainfully Attorney, employed na, di ba? Bakit doon? Kung totoo nga siya sabi, nga independent na siya, di umalis sa bahay ng parents niya at saka magsariling buhay siya. Kasama ikaw kasi live-in partner ka naman. Di ba? Sa totoo Yes lang, po. attorney. Opo. Sa totoo lang po, attorney, may 4 years old po kaming anak na nag-aaral pa. Kaya pinahinihiling po namin na 3 months na lang po, tapusin yung March, then tsaka po siya aalis sa bahay nila. At magsasama-sama po kami, na 4 po kami.
So hindi po nila iniintindi yun. Magandang hapon po, Ma'am Erica. Ma'am, based po ma'am sa sitwasyon ngayon po ma'am ni alias Boy, no, itong 8 years old po na anak ni Ma'am Kirsten na with autism. Ang based po ma'am sa mga narinig niyo pong kwento ma'am dito sa ngayon, ano po yung mabigay niyo yung advice ma'am para po sa best interest po ng bata? Bali po ipapatawag po namin dito sa office, kasama po ang Barangay Council for the Protection of Children po, para po magkaroon sila po ng dialogue kasama po si Sir Wilfredo po, Okay. para maayos na rin po kung ano man po yung issues and concerns po nila. Ayun, I mean that's better po, no? At least po mag-usap-usap po yung dalawang panig. So ganito po Sir Wilfredo, no? So papatawag na lang po ng barangay mismo. Papatawag niya po kayo, si Ma'am Kirsten, pati po si Sir Mark Tobias, at saka isasama na po yung apo ninyo. Apo. Para at least makita nyo din yung kalagayan ng apo ninyo. And doon mismo po sa ang CSWD, no, yung CSWD yung social welfare po ng Bacoor, Cavite, na i-assess po kung saan po yung best interest po ng bata. Apo, sir. And kayo din mismo po sir, at least ma-witness nyo kung okay po ba yung kalagayan ng apo nyo. Kasi yan naman sir talaga primary concern ni sir. Basta kung ano sir, iuwi namin sa bahay yung bata. Okay, Kasi- Assessment. depende po sir sa assessment po ng CSWD kung saan talaga sir best sir yung Okay, kalagayan. okay. So ayan po sir, magka-dialogue doon sir and makausap nyo din. Sige po Ma'am Erica, mag-coordinate na lang po yung team po ng Wanted sa radyo para po mamaset na po yung dialogue ma'am. Yes po. Okay. Thank you po, attorney. Sige po, maraming salamat din. So, ang Sir Mark Tobias, so ayun na lang po, no? Magko-coordinate lang po, sir, yung team and of course, yung CSWD po ng Bacoor, Cavite para po, sir, magka-dialogue din kayo together with Sir Wilfredo Atchame and of course, din sa kay Ma'am Kirsten Atchame. Sige po, makikipag-coordinate na lang po kami. Then, wala pong problema. Yes, and sa Yun lang po. pag mag-usap po kayo, sir, sa may dialogue, sir, kasi mag-assess pa naman yung CSWD yan sa best interest ng child. Ang dadalhin niyo po, sir, yung bata, sir, para din, sir, makita, sir, ng lahat, sir, ng panig na yes, indeed, no, yung bata is okay, no? Yes, wala pong problema. Sige po, maraming salamat din po, Sir Mark Tobias. So, ganoon na lang po, sir, no? Sige po, sir. So, para po may mas klaro, makadialogue, and hopefully, sir, no, we can come up no sa ang win-win, sir, nga solusyon. Kung ano man, sir, nakakabagay at saka sa best interest po, sir, ng inyong apo, sir. Opo, sir. Kung para sa inyo po, sir, magsabing CSWD, edi po sa inyo po. Maraming salamat Maraming po, sir. salamat po, sir, sa inyong tiwala po binigay kay Sen. Rafi, sir.